sa lahat ang mga ikakasal. Tyrone Eric Nepomuceo Maturan, nakatira sa Pai Street, Concepcion, Malabon City. Ikakasal kay Maria Patricia Sol Am Gamila, nakatira sa Paes Village Subdivision, Dampalit, Malabon City. Ikakasal sa darating na April 10, 2026 sa parokya ng Santa Clara, Santo Tomas City, Batangas. Alexander de Alagandon, Naraha, nakatira sa Silangan, Catbalogan City. Ikakasal kay Mary Rose Losada Binsalar, nakatira sa San Agustin, Malabon City. Ikakasal sa May 19, 2026 sa parokya ng St. Bartolomeo, Catbalogan City, Samar. Mark Duan Vancorosin, nakatira sa Laon-Laan Street, Sampaloc, Manila City. Ikakasal kay Marian Faye de Leon Basada, nakatira sa S. Pascual Street, San Agustin, Malabon City. Ikakasal sa darating na May 16, 2026 sa parokya ng Minor Basilica of San Sebastian, Quiapo, Manila. Anumang hadlang o tutol sa mga nasabing kasal, makipag-ugnayan lamang sa opisina ng ating parokya. Isama po natin sa ating panalangin ang sumusunod na intensyon para sa nag-alay ng isang ito bilang pasasalamat na sina Ostonal and Velascos and family, Nardingin Coralalim family, Brusa family, Antonio Castañeda, Jerry Chanco, Felicitas S. Samonte, para sa natatanging kahilingan nina Sonia Velasco, Gina Morales Reyes, para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na si Melody Yung Rios, para sa kaluluwa nila, Holy Father Pope Francis, Benjamin Galauran, Nina Gasa Robles, Lorenzo Yu Dumlao, Efren Castañeda, Paulina Lacson Sembrano, Pilar Rufina Rodriguez Lucas, Leonardo R. Abeleda, Nico Locson S. Abeleda, Denisa Barbon Makiling, Benito da Ilisan, Esther Javier, Vicente Bing de Villa, Eduardo Z. Vicencio, Pablo Escores, Merlina Espiniela, Melchor Bungo, Jasper Sin Laberon, Darlene Socrates, Roberto B. Meron Sr., Francisco Posa, Hepolito Bertoldazo, Enrique Salvacion Lasos, Elpido Sr. and Estila Cadistas, Virgilio N. Caridad Alejandro, Charita Tanyega, Esperanza Fe Garcia, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Kinagagalak po namin makasama kayo sa pagdiriwang na banal na Eukaristiya. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng 40 araw ng paghahanda. Nangiiwan ba ang Diyos?
bungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tungayin mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon,
Talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop?" Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon, "Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin." Sumagot ang Panginoon, "Magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao." Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba. Dahil sa dooy, nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may manghas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Panginoon, Panginoon,
aming pinananaligang tagapagligtas ng tanan. Panginoon, kami bigyan ng tubig na bumubuhay, upang kami di maawaw. Panginoong Hesu Kristo, hati at papuri, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga lagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil at ay kayo ang hihingi sa Kanya, at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit, ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo. Nang hindi na ako mauhaw, di pumarito pa upang sumalo. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo dito sa bundok na ito. Sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinagon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa aking ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama. Hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem, hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon ngayon na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapayag sa atin ng lahat ng bagay. Ako nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy roon," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon
ang sumasampalataya kay Jesus. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Pwede po bang pakibati po mo ninyo ang mga tao sa paligid po ninyo na may isang magandang hapon? Good afternoon, good afternoon, good afternoon po. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 3 linggo sa panahon ng Kwaresma at tayo pa rin po ay patuloy na naglalakbay kasama ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. At ang tema po natin mga pagbasa ngayon sa araw ng linggo ay patungkol po mismo sa pakikipagtagpo ni Jesus sa isang Samaritanang babae ng may respeto. The focus of our gospel reading for today focuses on Jesus' encounters with the Samaritan woman with utmost respect. At magandang tingnan po natin ngayon sa ating mga pagbasa ngayon, partikular sa Ebanghelyo, ang iba't ibang uri ng pakikipagtagpo ni Jesus sa babaeng taga-Samaria. 3 bagay po. Una, when Jesus, the first encounter, Jesus transcends gender inequality. Ulitin ko po muli, sa unang tagpo ni Kristo sa babaeng taga-Samaria, He transcends gender inequality. At alam po ninyo, sa Ebanghelyo po, narinig po natin doon mismo na kung saan si Kristo ay nakipagtagpo sa isang babae. At alam po ninyo, sa konteksto ng Biblia, hindi po tinatanggap ng kanilang lipunan noon kapag ang isang lalaki ay nakipagtagpo at nakipag-usap sa isang babae na hindi nila kakilala. At ito po ay isang uri ng kalapastanganan, lalo higit kapag ikaw ay nakikipag-usap mismo sa isang babae na hindi mo kakilala. Pero sa Ebanghelyo po ngayon ay pinakita sa atin ni Kristo, hindi lang po si Kristo ang nilapitan ng babaeng taga-Samaria, kundi si Kristo mismo ang umabot at ang nakipag-usap sa babaeng taga-Samaria na ito. At ito po mismo ay kakaiba dahil sa kanilang kultura ng paglapit sa isang babae at hindi kapamilya. Ito po mismo ay hindi katanggap-tanggap. Pero ito pa rin po mismo ang magandang pinakita sa atin ng Ebanghelyo. Bagamat hindi po katanggap-tanggap ang itong uri ng pakikipagtagpo, pinili pa rin ni Kristo na tagpuin ang babaeng ito na taga-Samaria upang siya mismo ay may palaganapan ng mabuting balita ng Diyos. Kaya po ito rin po mismo ang palalas sa atin, na bagamat maraming mga pagkakataon na tayo ang lumalayo sa Diyos, ang Diyos pa rin mismo ang lumalapit upang abutin ang tao. Bagamat maraming mga pagkakataon because of our sinfulness, ang kahit na tayo mismo ang lumalayo sa Diyos, ang Diyos pa rin mismo ang umaabot sa atin. The first point of reflection, the first encounter, Jesus transcends gender inequality. At pangalawang tagpo naman mismo na ipinakita sa atin ni Kristo sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Jesus transcends the barrier of morality. Alam po ninyo, sa Ebanghelyo po natin ngayon, meron po 2 option
na pwede po nating basahin at marinig sa hapon na ito. Meron po tayong tinatawag na longer version at meron din po tayong shorter version. At alam po ninyo, ang binasa ko po ngayon sa hapon na ito, yung mas maikling ebanghelyo na kung saan akala po natin mahaba na, pero may mas hahaba pa sa ating pagbasa sa araw na ito. Bagamat po sa longer version, hindi ko po ito binasa at pinili, pero magandang pagnilayan po natin kung ano po ba ang nilalaman ng mas mahabang gospel reading. Alam po ninyo, sa tagpo mismo ni Jesus kasama ang babaeng taga-Samaria, siya po mismo ay kinakausap ni Kristo na kung saan alam mismo ni Jesus na ang babaeng Samaritanang ito ay merong 5 lalaki at ang kinakasama pa niya ngayon ay ang hindi niya asawa. At ano po bang pinapaalala nito sa atin? Na kung saan ang ating Panginoon Kristo ay pinapaalala sa atin na bagamat ang taong ito ay makasalanan, tinatrato pa rin niya ng may respeto ang babaeng ito. Even in our first reading for today, from the book of Exodus, narinig po natin doon mismo ang hinaing ng mga Israelita nung sila po mismo ay nauuhaw. Bagamat sila ay may hinaing, bagamat napakikinggan sila mismo ng Diyos, hindi ibinalik ng Diyos sa kanila ang kamatayan, kundi ang binalik pa rin sa kanila ng Diyos ay ang isang lugar na nagbibigay pamatid-uhaw sa kanilang pagkakauhaw. Even also in our second reading for today, narinig po natin mismo ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, na kung saan sinasabi ni San Pablo na bagamat ang tao ay makasalanan, pinili pa rin ng Diyos na mahalin ang mga taong ito. At ano po ba mismo ang koneksyon nito sa ating mga buhay? Pinapalalahanan tayo ni Kristo na sa kanyang pakikipagtagpo sa mga makasalanan, ang kanyang pakikipagtagpo ay nagdadala sa kanya na bigyang respeto ang lahat ng uri ng mga tao. At ito na po mismo ang paalala sa atin. Ang pagtrato sa ibang mga tao, ang respeto na ibinibigay sa ibang mga tao, ay hindi lang ibinibigay sa mga taong karespe-respeto, kundi ibinibigay ang respeto sa lahat ng uri ng mga tao, lalong higit sa mga taong nakagawa sa atin ng pagkakamali at pagkakasala. Alam po ninyo, natatandaan ko po tuloy ang sabi sa akin ng aking kaibigan na isang psychologist. Sabi po niya sa akin, upang mas makilala mo ang karakter ng isang tao, makikita niyo po siya mismo kung papaano niya respetuhin ang mga tao sa paligid niya. Sabi po niya sa akin, upang mas makilala mo ang pagkatao ng isang tao, pwede mong makita ang kanyang pagkatao kung papaano niya tratuhin ang mga taong mas mababa sa kanya o ang mga taong mas mataas sa kanya. Alam po ninyo, meron tayong kasabihan po sa wikang Tagalog, Filipino, na kung saan sinasabi po natin, minsan daw, ang respeto ay dapat nating uriin, ariin, at kinakailangan po, tayo po mismo ay maging karespe-respeto upang tanggapin natin ang respeto ng ibang mga tao. But our gospel reading shows otherwise. Ipinakita sa atin ni Kristo, ang respeto ay ibinibigay kahit saan uri man ng mga tao. Kahit sino man yan, ibibigay mo ang respeto para sa kanila. The second form of encounter, Jesus transcends the barrier of morality. At ang pinakahuling tagpo po mismo na ipinakita ni Kristo sa Ebanghelyo sa hapon nito, the third encounter, Jesus transcends race. Alam po ninyo, sa Ebanghelyo po natin ngayon, narinig po natin mismo doon na sinabi mismo ng Ebanghelista na ang isang Samaritano ay hindi ito pwedeng makipagtagpo sa isang Hudyo. Alam po ninyo sa Biblia, ang mga Hudyo ay nagagalit po sa mga taga-Samaria. At ang mga Samaria naman ay nagagalit din sa mga Hudyo
at magkakaiba po sila ng pinanggagalingang pamilya. Bagamat may pagkakaiba, bagamat may hindi pagkakaunawaan, pinili pa rin mismo ni Jesus na makipagtagpo kahit sa mga taong iba sa Kanya. Alam po ninyo, ang pinagpaalala sa atin ni Kristo, ang respeto ay hindi mo lang ibinibigay sa mga tao na kaparehas mo ng perspektibo sa buhay. Ang respeto ay hindi mo lamang ibinibigay sa mga taong kadugo mo o kapamilya mo. Ang respeto ay binibigay sa lahat ng uri ng mga tao, mayaman man yan o mahirap, maganda man o pangit ang kanyang pinanggalingan. At ito po mismo ang paalala sa atin to give respect to all forms and to all kinds of people. Pero ang tanong po sa ating ngayong panahon ng Kwaresma, marunong po ba tayong magbigay ng respeto sa ibang mga tao? Ang tanong po sa atin, kung tayo ba mismo ay nakikitungo sa iba, ibinibigay ba natin ang tamang respeto para sa ibang mga tao? Alam po ninyo, natatandaan ko po tuloy, no, ako ay bata pa lamang. Natuto po akong magmaneho ng sasakyan by the age of 17 years old. Natatanda ko po noon na ang nagturo po sa akin ay ang aking mommy, ang aking mother, upang ako po mismo ay makapamaneho katulad po ng ginagawa ko po ngayon. At ang tanda ko po noon, ang isang paalala sa akin ng aking nanay. Sabi po niya sa akin, bago ko po mismo paandarin ang sasakyan, ang kinakailangan kong mapatanda sa aking puso at aking isipan ay matuto akong magbigay ng respeto sa batas trapiko, sa mga kapwa motorista, at sa mga taong gumagamit ng kalsada. Tanda ko po noon, sabi po niya sa akin, bago ko paandarin ang sasakyan, kinakailangan marunong akong magbigay ng respeto sa lahat ng mga tao na aking makakasalamuha sa kalsada. At tunay nga po, sapagkat kapag ang isang tao ay pinagbigyan mo na tumatawid through pedestrian crossing, it is a form of respecting those people who use those pedestrian crossing. Tunay nga po na kapag ang mga tao ay nagbibigay sa iyo upang ikaw ay makaraan, it is a form of respect. Even also to those people na aggressive minsan magmaneho, kinakailangan mo din ibigay sa kanila ang respeto kahit mahirap ibigay ang respeto na ito. Kaya po ito rin po mismo ang konektado rin sa ating mga buhay. Minsan po sa ating mga buhay, sa ating pakikitungo sa ibang mga tao, kinakailangan mong ibigay ang respeto 24/7, hindi lamang sa isang partikular na oras o pagkakataon. Kinakailangan ang respeto ay ibinibigay mo sa lahat ng uri ng mga tao, regardless of who that person is, regardless of what the status of that person is, kung ano man ang pinanggalingan ng taong ito. Ang respeto, makikilala tayo based on our attitude and character, based on how we respect other people. Mga kapatid, ito lamang po ang ating maikling pagninilay para sa hapon na ito. Tatlong bagay po ang pinaalala sa atin ni Kristo. Jesus encounters with the Samaritan woman with utmost respect. 3 points for reflection. The first encounter reminds us Jesus transcends gender inequality. The second encounter, Jesus transcends the barrier of morality. And the third encounter, Jesus transcends race. Kahit sino man yan, kahit saan nanggaling, Jesus knows how to give respect. Sa patatapos po ng aking humilya para sa hapon na ito, isang tanong po ang gusto kong iwan sa inyo. Sa tingin po ba ninyo, marunong po ba kayong rumespeto sa ibang mga tao? Sa tingin po ba ninyo kapag kayo mismo ay nakikitungo sa kanila, marunong po ba kayong rumespeto kahit magkaiba kayo ng perspektibo sa buhay? O kaya maganda rin po itanong sa inyo, marunong po ba kayong rumespeto sa mga tao na mahirap bigyan ng respeto?
Magsitayo ang lahat. Ating ipayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay namang muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, si Jesus ang tubig ng buhay na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tayo ay makasalok sa tubig na ito, buong pagkitiwala nating idalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahan upang maging daluyan sila ng tubig ng buhay sa kanilang paglilingkod sa kawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pukawin mo ang pagkauhaw sa tapat na paglilingkod ang aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mapagmalasakit sa mga mamamayang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ang bawat pamilya upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa, Ama, ang aming mga minamahal na yumao ng tubig ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Itinataas din namin ng mga kapatid namin na nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng aming pamayanan at ang aming mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, Ama, upang kami rin ay maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo na aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Manatiling nakatayo para sa pag-aalay. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang pag-iin ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya sa pagkauhaw na iyong anak. Kanyang masidhing hinahangad ng pag-ibig mo'y may pakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaysa namang yan na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa ang naparirito ilan ng Panginoon. Sana sa Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsisalo-salo
sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pagkitapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Santa Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, lalo-lalo na si San Bartolome, at ang lahat ng mga alagad, ng mga banal, na namuhay to sa digdig ng kanugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na manakagay ng utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa pangalan mo, mapasangit ang kaharian mo, inanloob mo para sa langit. Kami ngayon kakain sa araw-araw at patawarin mo kami ni mga pagpapatawad namin sa nagkakasala namin. Itulong sa tukso kami sa lahat. Hiniling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ng Diyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan.
Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala bago ang komunyon, bilang paggalang sa banal na Eukaristiya, kapag ito ay ating tatanggapin sa ngamay, mangyari lamang na isubo agad natin ito upang maiwasan na ito ay mahulog.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginagrap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa iba pang mga paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa Commission on Education and Lay Information or CEF at RNF sa Audio Sound System. Ulat para sa pagkaayos ng ating sound system. Ang kabuuang nalikom po natin mula sa second collection at pledges ay 2,454,219 pesos. Patuloy po nating suportahan at ipagdasal ang katuparan ng gawain ito, alay natin sa ating patron San Bartolome. Upang mapalawig at mapatibay ang ating pamimintuho sa ating patron San Bartolome, inaanyayahan po ang lahat sa pagnonobena tuwing Martes, 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa, na susundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapahid ng langis. Malungod po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping Easter Pre-Marriage sa darating na April 9, 2026. Ito ay gaganapin sa Diocesan of San Pablo, Laguna. Deadline ng registration ay sa March 22. Para sa may katanungan, magtungo lamang sa booth sa labas ng ating simbahan. Notice of Ordination. Nais po namin ipabatid sa lahat na si Seminarian Ray John Kenneth Abante de Pasukat, anak ni Ginoong David de Pasukat at Ginang Luz Abante, na ipinanganak noong January 21, 1998, ay bininyagan noong March 15, 1998 ni Reverend Monsignor Antonio S.J. Mortilero sa Our Lady of Perpetual Help Parish. Project 8 Quezon City ay ordinahan sa banal na orden ng diakono sa darating na March 19, 2026 sa ganap na ika-6 na gabi sa St. Gabriel de Arcangel Parish, Caloocan City. Ipagbigay alam lamang sa opisina ng ating parokya ang anumang hadlang o pagtutol upang ang kanyang ordinasyon ay hindi matuloy. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng ating parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malibon. Maraming salamat po, magsitayo ang lahat. Sa lahat po na naglingkod sa ating dambana at sa inyo pong lahat na nakisa sa ating banal na misa, maraming salamat po. Magkita-kita mo muli tayo sa susunod na linggo at sa mga susunod pa na araw ngayong linggo na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iupo ninyo yung mga ulo para sa pagbabasbas. Ama namin mapagpala, ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sa iyo at mamalaging nasa pagkupkup mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama't ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalay nawa kayo na butihin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na Eucharistia, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.